Good day, everyone. This will serve as our orientation for the summer term ng subject or course na Unmanned Aerial System Design. So, for this summer term, alam niyo naman na siguro or kung hindi niyo pa alam, inform ko na kayo na we only have 6 weeks. Then, minus 1 week na agad last week kasi merong mga sudden changes sa schedule tsaka teaching load. Then, this week rin, tuwing week kasi, we only have 2 meetings. Tuwing Thursday and Friday. So, tuwing Thursday, ang schedule natin ay from 9 a.m. to 7 p.m. Yun yung laboratory na part ng subject natin. Then, required yun na F2F. So, tuwing Thursday, expect nyo na F2F tayo. Then, Friday, nakalaan siya para sa discussion. So, pag tuwing discussions kasi, or lecture, discretion namin kung either magpapa-online kami or F2F. So this Friday, online lang tayo kasi nga busy talaga kahapon. Pagod na rin gawa ng graduation. So, I apologize kung late ko ma-provide yung lecture materials natin or recorded lecture video for the midterm subjects or midterm topics natin. Kasi medyo pinoproblema ko. Next week kasi ay midterm exam week nyo na. So, pag-isipan ko pa kung anong araw ko ibibigay yung midterm exam. Pero dapat matapos natin yung modules na kailangan natin i-cover kasi makikita nyo later na for UAS we have 9 modules na kailangang i-cover. Pero baka magtanggal ako doon ng isa para 8 modules na lang. Para balance na parehas 8 modules yung kailangan natin i-tackle for midterm and finals. So, ayun, next week, midterm exam nyo na, mag-a-announce pa kung kailan. Pero, yun, expect nyo na next week, assessments tayo. For UAS kasi namin, last summer, sa summer ko rin to tinake eh. Ang nangyari kasi nun, 2 weeks lang kami nag-discuss. Itong UAS kasi, ano lang to eh, conceptual. Like, kayang-kaya talaga siya tapusin ng 2 or 3 meetings lang. Tapos, ayun, first 2 weeks namin, assessments. Then third week, first 2 weeks lecture. Then third week, lahat na ng assessments yon midterm to finals, tinik na namin. And then, week 4 hanggang week 6 ay nagturo na lang si Sir Kin ng review for mathematics in preparation for the board exam. So, pag-isipan ko pa kung ganun yung gagawin ko or bibigyan ko na lang kayo ng mga extra activities na kailangan yung sagutan for the other weeks na hindi na natin magagamit kasi nga baka matapos na agad natin yung modules or discussions for UAS. Okay? And then, baba. Ayun. Tuloy natin yung orientation. So, as I said earlier, we have 9 modules. Kung makikita nyo kasi dito sa syllabus na to, syllabus pa siya ng regular SEM. Kasi i-edit ko pa to. So, we have lecture 1 na introduction, lecture 2 na design and selection ng system na kailangan natin gamitin. Then, lecture 3, aerodynamics and airframe configurations. Then, lecture 4, mga type ng UAS. Then, module 5, aspects ng airframe design. Lecture 6, payload types. Lecture 7, communications. Lecture 8, navigation. And lecture 9, control and stability. Pag tinignan nyo yung libro na reference natin, saan ba yun? Given ba yun dito? Wait lang, check ko. Pakita ko yung kanina eh. Basta, ipapakita ko rin later yung reference book na gagamitin ko for the discussions, no? So, 'di ba, pinato yung 9 topics natin. Part 1 lang 'yun nung libro na sinusundan ko. Okay? So, mahaba yung libro. Kung gusto niyo siyang basahin, okay, good for you. Additional information talaga siya about UAS. So, very in-depth yung explanation doon ng
mga unmanned aerial vehicles. Okay. Pero again, yung di-discuss nga lang natin or co-cover lang natin ay part 1 lang nung libro. Parang isang buong chapter lang siya. Kasi mahaba talaga. Then for your grades, we have lecture and laboratory. Lecture na 60% ng grade nyo. Then laboratory works na 40% ng grade nyo. For the lecture part, we have the major examination, which is 50%. Then quizzes na 35% and yung research na 15%. Yung research nyo, gagawin ko na lang siyang class participation. So, kung na-handle ko na kayo last sem, alam nyo naman yung class participation natin ay simple lang. Umattend kayo ng mga F2F classes natin or kung magpapasynchronous online class ako, umattend kayo. Huwag kayong malilate. Okay, so nasa course policies yun later. Ayun, attendan nyo lang lahat. Automatic, perfect na yung research part ng grades nyo. The laboratory part, we have the laboratory work na 50% and technical report na 50% rin. Ngayon, nag-coordinate na kami ni Engineer Nines. So, kung ano yung magiging grade nyo sa Design 2 na laboratory, yun na rin yung magiging grade nyo sa laboratory natin. So, wala na ibang paproblemahin. Then, TR, to be announced na lang yung instruction kung anong TR yung papagawa ko sa inyo. So, for your periodic grade, lecture grade nyo, times 0.6, plus your laboratory grade na times 0.4. Then, for your SEM grade, tanggalin nyo lang yung prelim dyan, kasi midterm finals lang pag summer. So, midterm plus final grade divided by 2. So, nakalagay na sa ilalim, no remedial examinations will be given. So, no special projects rin. And no removal exams. Kasi gipit na gipit talaga tayo sa oras. Gustuhin ko man if ever na magbigay. Hindi talaga kaya. Hindi tayo sa schedule natin. Kasi kung makikita nyo yung school calendar, ang final exams ay hanggang June 19. So, Friday yun. Then, kung Friday tayo mag-exam, ang last day ng kontrata namin ay June 21. So, Sunday. Kailangan kayo pag-detect ng special exam, Sabado. Hindi naman pwede yun. Okay? So, ayun. Again, sasabihin ko na ngayon pa lang na wala kayong removals or remedial exams. Pag tinapos yung grade nyo this time, ngayong summer, pasensya na lang tayo. Wala namang magagawa talaga. Okay? Pero, kapangunahan ko na rin na huwag kayong masyadong kabahan sa UAS kasi ito talaga yung subject na medyo pamigay na talaga. Okay, so, attendan nyo lang lahat ng klase natin, ipasa nyo yung mga quizzes and exams, wala kayong ibang poproblemahin. So, sure pass na kayo sa akin. I suggest na mas mag-focus kayo sa ibang subjects nyo ngayong summer kung meron kayong Structs 2 or Design 2. So, doon nyo ilaan yung oras nyo kasi mas kailangan yung mag-focus sa mga subjects na yun. Okay? So, yun lang naman. Then, ito, yung sinasabi kong reference na, ito yung, tatlo kasi siya. Tatlo yan. Pero ang major na ginagamit ko or sinusundan ko is itong kay Reg Austin na Unmanned Air Systems, UAV Design Development and Deployment. Kasi siya yung in-depth talaga na libro. Yung dalawa, more on additional information na lang siya. Especially itong case Shepherd Press na Unmanned Vehicles Handbook. Kasi mas nakafocus na siya sa ano talaga, sa military use ng UAV sa United States. Okay. So, yun lang naman. Ito pala, yung tardiness. Students will be given a grace period of 15 minutes after the start of class. Kasi napapansin ko last, nung second sem, yung attendance, yung mga dumadating, 1 hour late na. Pero napagbibigyan ko pa rin kasi hindi naman ako nag-set ng boundary nun eh. Pero this time, nasa course policy naman na 15-minute period lang yung 15-minute na grace period lang ibibigay after the start of the class. So, start ako sabihin natin 9 a.m. Pag 9:15, wala pa rin sa klase. Late na kayo. So, pag sabing late, absent na yun. Wala na kayong grade for that day. So, malaking bagay yun. Malaking deduction agad yun sa grades nyo. So, ayun. Ito pala, sabi,
late daw yun. Pag 2 lates na, equivalent na siya sa 1 absent mark. Pag absent kayo, walang grade yun. Okay? Then, ayun lang naman for our orientation. Again, medyo chill lang talaga tong subject na to. So, huwag kayo kabahan masyado. Naman, thank you for listening guys. Abang-abang na lang kayo, standby na lang kayo. Baka bukas ma-upload ko na yung lecture natin for modules 1 to 4. Thank you.